Well, finally guys, ito yung pinaka-inaantay talaga natin na mangyari talaga sa isang loan services na ito na alam ko meron din kayo nito. And I'm sure magugustuhan mo ito. Well, mainit-init pa no? Merong maganda at pinaka-bonggang-bonggang update ngayon si Shopee S Pay Later. Dahil finally, makaka-cash out na natin siya. Mag-withdraw na natin siya guys in a legal way. Dahil legit na legit po ang magiging process natin dito. Yes, pwede na siyang makash out. Hindi lang siya pa buy now, pay later, online and offline. Grabe, pinalawak at pinabongga talaga sa SPay Later. Ito yung pinaka-inaantay nating lahat. Dahil FYI, last year, diba, alam naman natin na nakakash out talaga natin sa SPay Later through other QR code like My Business App and Own Bank before. Pero guys, talaga namang binlock out nila yon at wala nang nagiging access, wala nang nagiging way para makash out natin sa SPay Later. Hindi ko naman nakalain na talagang dadating din sa punto na yes, talagang legit na legit po. Nakakapag-withdraw na po dito at yes, nakapag-withdraw po ako. Sinubukan ko po siya agad-agad. Well, bago nyo i-check yung account nyo, panoorin nyo po muna yung buong video na ito at huwag kumurap dito para masundan nyo yung process ko dahil napakadali lang naman. And yes, no income proof needed ha. Baka magtatanong na naman kayo dyan, baka may additional requirement. Walang additional requirements as long as may SPay Later tayo na existing. Well, bago ko magpatuloy, disclaimer lang po muna tayo. I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored by Shopee and this video is purely based on my personal experience lang po dahil it's been a long time naman po na nag-share ako sa inyo regarding SPay Later, diba? And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Well, ito na nga, hindi na natin patatagalin guys, no? Punta na agad tayo sa aking Shopee account, sa aking Shopee app. Well, FYI po pala, kaya ko lang siya pala nalaman, hindi siya nag-notify. Wala siyang notification. Chinek ko yung aking SPay Later bills nga for this month. Kaya nakita ko, bakit may nakalagay dito? Nakita niyo na ba? Yung cash out. Itong second week ng June, hindi ko alam yung exact day ha, kasi kakasilip ko nga lang. Nakita ko nga, may cash out. So, sa hindi pagtatagal, kinlik ko yan siya. Ang pangalan niya pala is SPay Later Cash Advance. Yun yung talagang term ng withdrawal niya. So, eto guys, so makikita nyo, medyo naguluhan pa nga ako kasi may nakalagay kasi dito, apply for a buyer cash loan with a larger limit before using cash advance. Sabi ko, kailangan ba palang i-apply to? Pero, nung kinlik ko yung apply, guys, naloka ako kasi nag-direct ako dito sa aking S-loan. Yan pala yung sinasabi niyang buyer cash loan. So, alam niya man natin na isa lang ng hininga yan or magkakapatid yan, diba, sa SPay Later kasi S-loan. So, hindi ko na kailangan mag-apply kasi meron na nga akong account sa S-loan which is may choice din akong mag-loan doon. Diba, ang daming choice. Anyways, no, hindi ko na lang siya pinanse kasi pwede naman pala. Well, may available credit limit pala ako sa SPay Later ko worth 53,473, diba? And then, guys, kapag kinash advance ko siya, no, ang pinaka ma-withdraw ko na lang po, hindi sagad. Pero, pwede ako makakapag-withdraw as low as piso, 1 peso, up to 49,044.65. So, may cut-off din pala sila. Pero, malaki pa din yun. Well, dito po pala, no, may installment term po sila na 1 month, 3 months, 6 months, tsaka 12 months. Parang SPay Later din, diba? Yung choices of installment term. Madi-disburse daw po natin siya sa ating Shopee Pay balance or sa ating Shopee Pay account. Doon lang din siya. And of course, kapag siya Shopee Pay, pwede na natin siyang i-withdraw or i-send sa ating GCash or bank account para ma-withdraw talaga natin siya. So, dito sa baba, no, nandito na rin yung mga loan details na kailangan natin malaman, interest, yung amount na ma-receive natin. So, bilang icebreaker man lang dito kasi gusto nga natin siyang i-try, diba? Nag-input lang ako ng small amount. So, makaka-withdraw naman tayo kahit piso daw eh. Pero, nag-input po ako ng amount worth 100 pesos. And, ang installment term ko lang is 3 months, 6 months, and up to 12 months. Ito na nga, pinili ko si 3 months to pay. So, baba tayo. Well, eto lang yung pinaka-cons niya, no, na masasabi ko kasi yung amount na ma-receive natin, hindi siya buo. So, 100 pesos na ni-loan ko, 90 pesos na lang daw yung ma-receive ko. Meron silang one-time processing fee na binabawas na 10 pesos or 10% of my loan amount ito. And dito guys, meron daw akong interest rate monthly of 3.95 pesos which is 3.95% din po ito of my loan amount. And ang pinaka-monthly effective interest rate ko po, umaabot po siya monthly ng 5.82
for 3 months to pay. Pero guys, nagbabago-bago siya according to months to pay or installment term. For example, lilipat ko siya sa 6 months to pay. So, kung makikita nyo, yung monthly effective interest rate ko, nagbago rin. Naging 6.44% na. Kapag 12 months to pay naman, 6.54% na pinaka-effective interest rate. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, kung may pinaka-short term po, na offer po sila sa atin, yun po yung i-grab nyo. Kasi longer the repayment plan, the higher the interest rate, di ba? And hindi naman ako fan sa mga longer terms payment. Depende na lang kung talagang sobrang laki ng ilo-loan ko at mabigat yung monthly, di ba? And of course po, dito po sa kanyang repayment schedule po, no, monthly po yung payment natin. Dito, hindi 7 days to pay, hindi 15 days to pay. At yung repayment schedule po natin is yung repayment schedule natin sa SPay Later. Every due date ko kasi doon is every 5th of the month. Kahit nangutang po ako today, June 13, so every 5th of the month pa rin po yung aking repayment dito. Yes, ito na nga, sinubukan ko na po siya for the amount of 100 pesos, 3 months to pay, and then 90 pesos yung marireceive ko na lang. So, kinlik ko tong withdraw. May napop up dito na apply for a buyer cash loan instead, sabi niya. Kasi ito nga, eligible nga daw ako to apply. Kasi nga, meron akong account nga sa S-Loan, diba? Pero, sabi ko, gusto ko pa rin mag-proceed sa cash advance. So, kinlik ko yung proceed. And then, after po nyan, i-enter lang po natin yung ating 6-digit Shopee Pay PIN. And then, after po niyan, successful na agad. Grabe, napakadaling mag-loan, napakadaling mag-cash advance dito sa SPay Later. Ganun lang yung process. And agad-agad, papasok siya sa ating Shopee Pay wallet. Nandito na agad siya, agad-agad. So, tininan ko yung aking transaction at yes, payout received from SPay Later. Legit. Ang maganda niyan, guys. As long as may offer po tayo sa ating SPay Later or may credit limit po tayo dyan, we can loan as we want. Pwede po tayo mag-multiple loan. Kasi binalikan ko po siya. As of now po, yung balance ko na lang or yung available to withdraw ko na lang 48,944.65 na lang. Nag-withdraw kasi ako ng 100 kaya nabawasan. At ang maximum credit limit na lang po na mawi-withdraw ko po ngayon is 48,944.65. So sinagad ko po siya para may idea rin kayo. And then yun pa din naman, no, may 3 months, 6 months and 12 months to pay akong babayaran. And guys, ito yung medyo nakakalok at nakakabother din ha. Ang laki ng processing fee na kina-collect sa atin. Kasi sabi ko nga sa inyo, standard siya na 10% of our loan amount. Yun po yung processing fee po na SPay Later. Kasi ang amount po na ni-loan ko, 48,944, diba? And then, yung amount na ma-receive ko na lang, 44,000 na lang. Kasi dahil yon sa one-time processing fee na binabawas na agad, worth 4,894, 10% of our loan amount. For 3 months to pay to, ha? Kaya meron siyang monthly effective interest rate dito of 5.82%. So, kaya lang nagmumukhang malaki kasi malaki talaga yung loan amount. Kanina kasi nagmumukhang maliit yun kasi 100 pesos lang naman. Pero yes, 5.82% pa din po yung kanyang interest rate monthly. For 3 months to pay. And then, nagbabago po yan kapag 6 months, 6.44% ang effective interest. And then, kapag sa 12 months to pay, ganun din, mas tumaas din. 6.54% monthly. And if I were you, of course, no, piliin nyo yung short term kung gusto nyo mangutang dito. Well, the verdict po dito, no. Alam ko, madaming matutuwa dito kasi makakapag-cash loan na legally and legit talaga. Yes, confirm legit at nakakapag-withdraw and it is fully working talaga. Whereas, of course guys, medyo okay pa din si S-Loan compare kay SPay Later Cash Advance, no? Kasi mas lesser po yung kanilang hinihinging admin fee doon, 1% of our loan amount lang. Dito, yung one-time processing fee niya na binabawas na agad, 10% of our loan amount. Ang laki ang diferensya, di ba? Pero syempre guys, kung ako yung tatanungin nyo, mas okay pa din naman siya utangan compare naman sa mga other loan apps or OLAs dyan na pa 7 days to pay, ang nag-i-interest rate ng 15% monthly. Diba? Mas okay or mas mababa pa rin naman siya compare sa mga fast approval loan apps dyan, diba? Mas okay pa rin siya since legit naman po ito. So, binigyan po tayo ng privilege po na makapangutang po kay SPay Later. Bilang ganti niya naman po, medyo talaga naman, if gusto natin magutang sa kanya, may condition. Meron talaga siyang bonggang-bonggang kikitain pa rin sa atin bukod sa interest rate. Meron silang processing fee na 10%. Well, FYI po pala, yung billing niya pala, same lang po sa billing talaga din ng SPay Later, Buy Now, Pay Later natin. Which is, yan po siya. Kung makikita nyo po dyan, for this month po, no, na isama po dyan yung cash advance ko, or maa-add po siya as billing po natin sa SPay Later. So, yun po si SPay Later Cash Advance ngayon. For me, guys, mas okay na yung ganito, na legal natin siyang magagawa compared before na kung saan-saang platform na dinadaan para ma-withdraw, diba? At least ngayon, legal na po siya, legit na po siya. Well, ito na nga, yes, check nyo na yung account nyo dyan kung na-offeran kayo. And I believe, lahat tayo meron ng ganun. Kasi yun yung nagiging
update niya po talaga. Well, don't worry guys, lagi ako mag-update sa inyo time to time if ever may changes or improvement dito kay As Pay Later. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click niyo yung bell button para lahat ng videos guys updated na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!